Ang budget na naibigay ko sa kanyang handler, 5,000 pesos para mo sa festival. Wala lang nakuha si Chadi noon. Kumaring Kylie, Chadi, ano ba? Hindi ka nag-iintindi. Kaya ngayon, bumabawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko. Nung bata pa kayo. I love you, Mom. Oh, yes! Now, napag-usapan namin, Mare, sabi ng aking handler, may ganito ko, di ba, kaharap ka naman. Mas maganda natin, comeback na tayo, so galingan na natin, bigyan na natin ng atensyon. Sabi ko, go! Wala na kaming isang salita, wala na kaming pag-usap, binigay ko lahat talaga. Hindi na po ako nag-solicit. Talagang yung inipon ko, matagal na kung namin plano na lumaban ng mutya si Chadi. So, utay-utay po ako nag-ipon para sa ganun kung ano man po ang hilingin ni handler, kung magkano po ang hilingin na pag-usapan namin na para dito, na ibibigay ko na yon. Na hindi na ako mag-keso-keso, wala pa ako, hindi po. That day binigay ko na para, di ba, makapaghanda ng mas maaga. Ate Chadi. Laging ganun yung kaya tuntua ako kay Kylie. So, ayan, busog na busog po kami kay Kylie ng pagmamahal at pag-aalaga sa aking anak. Thank you so much. And now, dako naman tayo dun sa pasarela doon sa Mindoro. Di ba dumating na? Ayan, i-shout out naman natin yung studio. After nung rehearsal namin sa Mutya ng Kalapan, sobrang gabi na kami natatapos. Bago yun mag-coronation. And sabi ko, hindi ako papayag na hindi ko natatry yung mga damit bago sumabak sa stage. Kasi gusto ko i-try ko muna siya sa paglakad kung ayos ba siya. And willing ako magpuyat talaga. Willing ako kahit pagod na. Hindi ko yun iniisip. Ang iniisip ko yung kung paano ko siya madadala ng maayos. And yun nga, thank you kay Coach Dessa. Yes. And dun sa assistant niya na sobrang gabi na talaga, mga 12 to 1 na kami natapos ng time sa studio ni Coach Dessa na located sa Filipiniana. Thank you, Coach. Talagang grabe din yung support ni Coach sa Grabe, akin. naghintay talaga. Naghintay Anong oras na tayo talaga. atin natapos sa practice mo? Mag-12 na. Mag-12 na. Pero ang usapan namin, dapat 10. Nasa studio ako. Kaso nga, hindi Hindi kinaya pa ng time dun sa rehearsal namin. Yes. Alam niyo ba guys, yung assistant talagang nag-intay, nagpuyat din sa assistant ni Coach Dessa mula alauna hanggang alas 2. Ayan, shout out po talaga sa assistant at kay Coach Dessa na pumayag na hanggang madaling araw ay bukas. Saan kayo makakakita ng gayon? Kaya ito ang napala ni Chadi, di ba? Coach Dessa, thank you so much! After a day, dumating na yung aming pinagkakahandaan, Chadi. Coronation day na, coronation night. Hindi ako nakakainan ha. Hindi ako makainom na parang isusuka ko, na parang ako yung natatai talaga. Kaya doon sa video, aray ko, sakit. Umihin ako ng umihin, wala namang maiihin na. Diba? Stressful! Kung bakit yung, ate, nakita mo din sa reaction video, yung uso ko habang ka nagsasalita. Gusto mo tantungan! Nakita ang uso ko, guys! Kasi gusto kong tulungan Chadi na ma-perfect para kung gusto ko yung maisanib yung aking energy sa kanya. Yung gown. My goodness, Diyos ko, sobra ko nang... Na-surprise kasi ako. Dahil dun sa fit rehearsal, hindi ko na siya napapanood kasi nag-ano pa rin ako eh, parang edit na rin ako. Sabi ko, sige, bukas na lang ako manonood. And now, dun paglabas ni Chadi, nung nakakinig ka ate Chadi ha, ito, watch this guys. Nakatayo pa lang ako. Nakatayo ka pa lamang, doon pa lang sa tindig mo, may sarili ka ng ring light na sinasabi. Grabe si Nay Emmy. Grabe. Nakailang patong sa akin ng pampaputi. Kasi sabi ko, Nay, gusto ko maging Snow White ngayong gabi. Gusto ko glowy ako ganyan. So, pinaputi niya yung foundation ko. Naglagay ako ng papaputi sa katawan. So, yun. Kaya ang pageant, hindi lang dahil sa suot, hindi lang dahil sa ikaw ay magaling lumampa. Ang kauna-unahan, mapapansin ka talaga ng judges, yung performance at saka yung beauty mo. Isang malaking factor talaga ang maganda, ang makeup at ang buhok mo. Pangalawa na yung damit mo. Am I right? Yun, kapag isa ding factor na kapag alam ko sa sarili ko na hindi ako nagagandahan, nanghihina yung confidence ko, hindi ako confident Ito lumakad. naman, festival pe. Pambihira ka talaga. Hindi ko na-expect na makukuha kong award. Yung festival Kasi kung tutuusin, sobrang simple niya lang tingnan. Pero details nung Andun. festival, kung titingnan mo talaga siya ng malapitan, sobrang ganda niya. ganda. Kaya sobrang saludo sa'yo na hindi man tayo. Ngayon, parang ako yung gusto kong makita bilang isang ina na hindi naman ako kontrabida, na parang gusto ko rin malaman kung ano yung mga gagawin. Sabi ko, Inay Emmy, sendan niyo muna po ako ng details
at yung mga inspo, sinandan ako ni Inay Emmy. Sabi ko yung Inay Emmy, kulang. Wala akong hawak nung una. Oh, Wala, yung unang inspo ng festival ko, wala kaming hawak. yes, wala. Sinandan tayo ng walang hawak. So, nag-suggest po ako kay Inay Emmy, gusto ko po may hawak, tapos gusto ko po may backdress. Yan, backdress po. Sabi ko, Inay Emmy, gusto ko po lagyan niyo po ng sa likod, kahit kaunti lamang. Inay Emmy, thank you so much. Nakikinig ka talaga. Hindi ka na-offense sa akin. Kahit pa sabihin na ikaw ay handler, ikaw yung nakakaalam, pero marunong kang makinig. Kaya maganda ang nangyari talaga. Walang galit, walang offendation. Offendation. Pagdating naman sa swimsuit. Oh, watch this. Ang galing. Tsaka guys, yung mga emote ko kada segment is iba-iba talaga yung atake niya. Iba yung look ko, nakapuyod ako na bun, sa festival nakalugay ako, tapos sa swimsuit naka-ponytail ako. And yun yung gusto ko sa mga naging performance ko kasi may makikita kang tao na bago sa itsura mo, na hindi ka lang nakalugay throughout the matapos yung pageant. Yes. Iba yung emote, iba yung pasarela, iba't iba yung pasarela, iba't iba yung mga hairstyle. Ay, putik! Iba yung emote. Ay, saan ka pa? Diba? Kaya lahat ng taong nanood doon sa venue, napakinggan mo ba yung lahat ng sigaw? Hindi lang kami. Sobrang lakas talaga paglalabas ako. Para ako nasa loob ng stadium, na para kang artista, yung parang ganun. So, lalo akong nasisihan na gawin yung gusto ko kasi alam ko sobrang daming taong sumusuporta sa akin. Pag naramdaman mo ba o alam mo na ba na hindi lang kaming pamilya mo ang susuporta sa iyo? Opo naman, syempre. Doon pa lang sa journey ko na screening, ang dami ko nang nakikita na nagko-comment sila. Grabe yung love nila and support na binibigay. Doon pa lang sa screening ha, wala pa yung mismong pagsali ko sa mismong coronation. Ang dami nang support daw sila. Though na-overwhelm ako minsan kapag sinasabi nilang panalo na daw ako, gano'n. Pero syempre, nakaka-touch pa rin, nakakakilig kasi marami palang tao talaga na nag-aabang at sumusuporta sa akin. Kaya kung alam niyo ba na marami ang taong sumusuporta sa akin. Ang alam ko lang po guys, kami ng mga anak ko, kabarangay ko, family ko, yan, ang alam ko lang talaga. Na-amaze ako dun sa live after na tapos na magpa-adyan si Chadi, pupunta po ako sa live. Sabi ko, hala, Diyos ko po, puro si Chadi. Sabi ko, nakikipaglaban ang mga nakabantay sa live. Talagang pag may ambash doon, laban-laban sila. Tapos may taga UAE, iba't ibang bansa. Diyos ko, my God! So ano yung masasabi mo anak sa mga tao na iilan-ilang lang naman na kung bakit daw ikaw yung nanalo? Well, sa akin naman, hindi namin maiwasan yung ganong thinking ng isang tao. Kasi at the very first place, hindi niya ako kilala bilang ako. Hindi niya ako kilala na sumasali pa lang simula 13 years old. And hindi ko kini-question yung mga nararamdaman nila kung bakit nila sinasabi na bakit ako daw yung nanalo. Kasi mas nagpo-focus ako dun sa mga tao, mas nakikilala ako, mas kilala ako bilang ako, yung passion ko, yung gusto kong gawin sa buhay. And wala naman akong pakialam pa. Basta si Lord nang bahala sa inyo. Yes. Basta ako masaya ako sa mga naging performance ko. Sobrang thankful ako sa naging result and dun sa binigay ni Lord na talent sa akin. And gagamitin ko yun in a positive and alam ko mas maganda yung magiging influensya ko dun sa nakamit kong yun. So gagamitin ko siya sa tama and alam ko sa sarili ko na gagamitin ko yung platform na yun para mas influence pa, lalo na sa mga kabataan na katulad ko na nangangarap. Alam ko na maraming kabataan ang iniidolo ka. Unang-una, nakikita niyo naman napakabait. Si Chadi, ako ng nanay, na nagsasabi talaga, mabait si Chadi, talented, mababang puso, at talagang hindi siya mahirap batiin, hindi siya mahirap pakisamahan. Ano yung masasabi mo sa mga kabataan na naghahangad na ganitong moment na gusto rin niya na makasali sa pageant? Ano masasabi niya? Kapag nagpo-post ako sa TikTok and Facebook, and kapag nag-live ako, ang dami kong nakukuhang comment na, Ate Chadi, paano maging ikaw? Ate Chadi, anong mga tips mo para dahil nasali din ako ng pageant? Ate Chadi, pwede bang tulungan mo ako sa ganito, ganyan? And doon pala sa mga tanong nila, alam ko na nakikitaan ko sila na parang may nakikita sila sa akin
na hindi ko minsan nakikita sa sarili ko na, ala, ang galing ko pala sa ganitong bagay, ala, kaya ko pala siyang gawin. And yun, nakaka-touch na talaga siya. And gusto ko lang sabihin sa mga kabataan na nangangarap pa lang, na kunyari, nangangarap pa lang, na gusto nila magsimula sa pageantry, katulad ko, is, ano lang talaga, confidence lang sa sarili na kaya natin to, kakayanin natin to, kasi gusto natin tong gawin, hindi lang dahil sa ginagawa natin siya, para may patunayan tayo sa ibang tao. Parang gusto ko tong gawin kasi ito yung gusto ko, ito yung gusto ng puso ko, and mas gagalingan ko, mas pagkiigihan ko, gagawin ko yung mga bagay na magpapa-improve sa mga bagay na mahina ako. So, yun lang sa part na kunyari sa pasarela, gusto kong manood sa YouTube, sa Q&A, gusto kong mag-aral ng ganito, alamin yung mga issue sa iba't ibang lugar na nangyayari ngayon. And doon pa lang sa bagay na yun, tinutulungan mo na yung sarili mo na mag-improve sa bagay na gusto mong abutin in the future. Wow, napakaganda naman! So, ito naman, meron akong nabasa na buti pa si Chaggy, ang dami nagsusuporta. Ang tanong ko, bilang nalaban ka ng pageant, malaki ba ang bagay na may pamilya mo ay sumusuporta sa iyo bawat laban mo? Opo naman, sobrang laking bagay na yun. Hindi ko kailangan na sobrang daming tao para sumuporta sa akin sa bawat laban ko. Yung pamilya ko, si Mama and si Papa, sobrang sapat na makikita ko sila sa baba, pinapanood ako, sobrang na nung sarap sa puso. Bonus na lang talaga kapag marami kang audience, marami sumusuporta sa'yo. And thankful din po ako doon. But mas grateful ako doon sa thinking na parehas na magulang ko ay sumusuporta at sa lahat ng bagay na gusto kong gawin. Kaya thank you, anak. Sobrang proud ako sa iyo talaga. Hindi ako magsasawang sumuporta kahit ano pa yan, basta sa kabutihan at ikagaganda mo ng future mo. Kaya alam mo kung bakit ako naging vlogger. Dahil sa inyo mga anak ko. Dahil gusto ko maibigay yung mga hindi namin naganap anong kay maliliit. Kaya ngayon, bumabawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko. Yung bata pa kayo. I love you, Mom! Thank you. So proud of you. I love you. I love you, Mom! Ito na yung talaga guys. Pangarap ko na makuha yung corona ngayon. And guys, hindi pa doon natapos yung laban natin. Meron pa tayong Miss Oriental Mindoro! Miss R. Nagaganapin po sa November. Ayan. At meron ka message sa taong gusto mong pasalamatan ate. Ayun, gusto ko magpasalamat lalo sa mga sponsors ko. Sa Razor Cutters, sa pag-support nila doon sa buhok ko bago ako lumaban. And sa nail, lagi ka alagang And nail. sa nail, sunod-sunod yung paggawa ko din. And kay Mama Del, sa eyebrows ko, na hindi nagpe-fade talaga. Hindi Yes. na nahihirap na ini magkilay kasi Diba? nandito na siya. Ang And bagay. sa Fashionista Mom Beauty Lunch talaga, sobrang thank you sa inyo. Buti na lang. And yeah, sobrang laking tulong sa skin ko, sa pagpaputi, sa pagpakinis, sa pagpapayat. Yan, sobrang laki ng ibinawas ng weight ko talaga. From 54 to 48. Ang laki. Ang laki. And kay CJ Studio Salon. So, ito po ay, nag-decide po kami ni Inay Emmy na magpa-black hair kasi ibang aura naman. Yes. So, ito ay nagkulay ako before the coronation. So, Si screening, nagpakulay ka ng blonde para ng maiba. balayage. Opo, Ang ganda ano, transform talaga. Screening to coronation, nag-transform talaga. And sa Nailan, sa Centro Mall, sa aking coronation nails talaga. Ayan. Kalapan din po yun guys Kalapan. sa Central Mall, Kalapan City. Also, dun sa mga ganaps ko bago mag coronation, yung mga photoshoot ko, sa mga video shoot ko, gusto ko pasalamatan ng Bright Shots and also kay Sir Meg Biong de Guzman and sa Yes. assistant niya na si Mommy Dennis Basilan and sa Spiritu Siblings kay Kuya Leo Maris, sa photographer, and kay Bobby kay Leonard Iverson Spirito sa videographer. Sobrang supportive. Supportive po talaga and dahil sa kanila sobrang ang gaganda ng mga outcome ng mga photos and video. LE yan guys sa lahat po na naghahanap ng mga photoshoot, any shoot, occasional shoot. Yan. Kahit anong occasion, LE Photography. And Leonard Spirito Film. Yes. Ayan. Pinasasalamatan din namin sa Festival Vinmantala. Yes. And of course, sa iyong production. Production kay Kuya Ting Hoko. Ganda. Sobrang ganda. Na-achieve namin yung beanie themed na production talaga. Ang Sobrang galing. Oo. And then sa aking gown, Ed Couture from Albay. Talagang inungkot pa ni Inay Emi kung saan makukunin yung gown ko. Ang layo. Ang layo. Pero ang galing talaga. Ang galing nung concept ng mind namin ni Inay Emi kung paano namin gagawin yung gown. Pinapili ako ni Inay Emi actually. Pink or blue. Kasi sabi ko kay Inay Emi, Nay, gusto ko mag-blue kasi hindi pa ako nagpa-pastel blue sa pageant ko. Parang ko, more on dark blue. Basta more on dark colors pag nagsusuot ako ng gown. Sabi ko, Nay, dito tayo sa pastel blue. Sobrang ganito sa feel ko maputi ako dito eh. Kasi feel ko kasi ang pink, common na siya. Oo. Parang ganyan yung naisip ko. Kasi hindi sinabi sa amin yung ng org na blue yung corona. Yes. Doon lang mismo nung magkahawak na kami ni Ate Ted.
Doon namin nalaman, paras kami nagod kasi paras kaming blue. Ang ingay, ang ingay ng laban na yun dahil sa'yo. Ang ginalingan mo. Dahil sa'yo. Kayo si Kapito. Hindi ako. Hindi yan sa pagiging vlogger ko. Dahil sa galing mo yun, anak. Woo! Galing, talino. At ang, ano ngayon? Ano yung depression? Dedikasyon! Galing, talino, at dedikasyon mo sa ginagawa mo. I love that bilang magulang. I love it. Yes, hindi ko alam kung paano kita mapapagmalaki talaga sa aking puso, sa aking isip. Oh, yeah! Sa Nanay Karina, sa laging pagsuporta sa panonood. Unang supporters mo Yes, yan. unang supporter ko, Nanay Karina, hindi yan nawala simula nung 13 years old ako, Yes. lagi na yung nanonood. Kahit gaano katagal matapos yung pageant, alauna na talagang parang hindi siya matanda. Mo pa siya 18 years old lang. Naninig ko lagi yan sa aking pagkatabi ate. Galing ni Chad. Gumamit ka na. Galing ni Chad. Kaya ayaw kong katabi yan. Naninig ko. Thank you, Nanay. And sa Encarnacion, sa Karena, sa Tabistis family. Nalumuwas pa. Nalumuwas pa, and also sa mami nanood sa live, sa mga nanay Nore na nagstay talaga ng sobrang gabi na salamat sa inyong lahat and sa mga kapatid ko talaga. Grabe yung support. Alam niyo yung pakiramdam ngayon na kumpleto kami na wala yung isa, wala si Papa. Dati, May pamangkin ka na. Yes, Nag-cheer. sobrang Tata. nag-cheer. No? Grabe yung saya ng puso ko ngayon kasi na-experience ko before kapag nalaban ng pageant, minsan wala si Papa, minsan wala si Kuya Neil. And though nararamdaman ko yung support nila, yun nga, parang may kulang pa rin sa akin kasi wala yung isa sa amin. Ganun. Pero ngayon, sobra-sobra na talaga Buo. yung nararamdaman ko na saya kasi buo na. Kaya thank you, Lord. Thank you. Thank you, sa Lord. lahat ng mga taong nagtiwala sa aking anak. And God bless you all. Guys, sana po ay huwag kayong manawa, sumuporta at magmahal sa Family Karenan, of course. And sa mga darating ko pang journey sa pageant ay, ayun, inaasahan ko pa rin ang inyong pagmamahal at suporta sa akin. Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun. Thank you, Mom. I love you so much. Tita ng kalapan, buhay ng isang ina, kapatid, anak at asawa. Ay, dami mo. Ang galing-galing mo. Anak, kanino ka pa nagmana? Sa inyo ni Papa. Hindi naman marunong mag-model yan. Sa akin lang. Ay, sa inyo lang. Ito, ang tita ng Kalapan na nagsasabi, Mahal ko kayo. Yuhu! Oh, yes. Oh yes! Bye! Mwah! Tita ng kalapan,